Ito guys yung papalitan natin na rubber packing ng bodega, kasi medyo may gap na kaunti. Kasi siya kayo sa kamay ko ha, medyo marami, masipag kasi tayo dito may gap na siya ng kaunti. Ang sabi nila, simula dito hanggang pataas na dyan, dito at least 1 meter daw ang kailangang putulin. Halimbawa dito 1 meter, putulin muna siya para daw hindi mangyari yung ganito. Kaya susundin natin yung kanilang advice na 1 meter daw, kasi kung halimbawang sige 1 meter yung ilalagay natin simula dito hanggang dito sa taas, 1 meter, ang tendency kasi ng budigang ito, bababa siya papunta rito hanggang dito. Itong rubber na to, i-slide siya dito, kaya malamang kahit na 3 meters pa yung ilagay natin dito sa taas na to, ganun pa rin na mangyayari. Talaga magkakaroon ng gap dito, kasi ang tendency niya laging pataas ng pataas itong rubber na to, kaya palaging magkakaroon ng gap dito. Siguro ang the best na gawin, saksakan na lang ito ng kahit konting rubber or konting silicone o matigas na silicone na pwedeng panlagay dito. Kasi kung isipin mo, kung halimbawa dito hanggang dito sa taas maglalagay ka ng 1 meter, pag sarado mo ganun pa rin, talaga magkakaroon ng gap dito. Alam nyo guys kung ano ang pinaka the best dito na gawin? Ganito ang gagawin natin dito. Kaya nga itong guma na to, masyado siyang dikit dito, masyado siyang dikit sa kanal niya, kaya pipilitin niyang ma-slide pataas, kasi masyado ng dikit. Ang isang diferensya nito kung bakit itong part na to, masyado ng malaki yung kinain niya, gasgas na gasgas, kaya didikit masyado yung rubber dun sa kanal. Tingnan natin ha, ganito didikit na rito, tapos ito yung tinatamaan ng rubber. Di ba makikita mo ito yung tinatamaan ng rubber, kulay itim na gasgas na yung kanal, kasi masyado ng dikit. Kasi kung ito sana may kaunting awang o bibuild up pa ng konti yung rubber kanina, hindi sana ito didikit dyan, kaya nagagasgas siya dahil masyadong dikit. To, di ba? Nakita niyo yung clearance, masyadong malaki. Ito nakasara ng bodega nito, close position na ito, nakasara na siya. Ito nakasara siya. Kung ito sana, itong lugar na to may build up ito rito, siyempre bibuild upan. Itong position na to, aangat siya ng kaunti, di ba? Aangat siya ng kaunti. Pag angat niya, ang rubber doon sa sinasabi ko kanina dito, ay hindi natin makita, ang rubber aangat siya ng kaunti, hindi agad masisira yung rubber o hindi slide doon sa kanal, doon sa channel, kasi angat ito. Kaya pagbukas or pag sarado, smooth na smooth siya. Kaya dapat halos ang gap niya konti lang. Siyempre sa tagal na ng panahon, kaya nagagasgas na siya o halos parehas na sila, may kaunti siyang diferensya. Kaya yan ang dahilan kung bakit madaling masira yung rubber dun sa loob na nire-repair natin. Yan guys, sumasara na siya.
Sasara siya. Mapapansin ninyo, ayan o. Kung medyo mataas sana ito, hindi masyado magagasgas yung rubber. Dumidikit siya ron eh. O diba? Dikit na dikit siya. Kaya ganon. Nakita nyo yung rubber na ito? Uping UP siya. Napasupra sa UP kasi masyado siyang mababa. Kung itong lugar na to medyo mataas sana, ito medyo angat yan, hindi sisirain yung rubber doon sa ilalim. Ito nga, at nilagay natin ang bagong 1 meter, yung haba 1 meter, yung nasabi nila more than 1 meter. Ito, bago na yan, hanggang doon ilalim na to. Yan, konting pupok na lang yan kasi didikit na yan. Kaya pag bukas sara titingnan natin, pero alam ko masyado makilig yung kamay natin, magkakaroon pa rin ng gap dito. Yan, kakaroon siya ng gap kasi ang tendency niya itong rubber pupunta rito, kaya magkakaroon pa rin ng ganyan. Kahit na ito, kahit na sabihin natin 5 meters pa rin ilagay natin, kasi dito nga sinasabi ko na masyadong didikit masyado ito, kaya kulang na ito. Masyado na siyang gasgas para tumama dito sa kabila. Dito kung nakaangat siya ng kaunti ito, hindi masisira ang rubber niya. Kaso talagang sa tagal ng panahon, kaya ganyan na mangyayari dyan. I hope kaibigan na may natutunan ka sa video ito. Paki-like and subscribe na lang sa ating mga kaibigan na mga marino para matuto pa sila ng maraming bagay sa pagbabarko. Salamat.